Sa karaniwang kaalaman, ang konsepto ng pagliban o pagpupuspon ng pagbubuntis ay isang sci-fi or science fiction na senaryo, hindi mangyayari sa tao. Ngunit alam ba ninyo na ang fenomeno na ito ay karaniwan na sa mga mammals, earliest observed by biologists since 1850s. Pag-usapan natin ang isa, ang mga armadillo. Ang tawag sa mga hayop na ito na armadillo has its etymology in Spanish na naglalarawan sa kanilang shell na gawa sa mga buto o bones, literally translate to little armored ones, at sila ay kabilang sa iilang mga hayop na nakakapag-delay ng kanilang pregnancy o yung tinatawag ng mga eksperto na embryonic diapause, na ang main purpose ay ang tamang timing ng pag-aalaga ng mga supling. Nangyayari itong diapause na pagkatapos magtalik ng pares na hayop, ang nabuong embryo ay hindi muna ma-attach sa uterus para magpatuloy ang pagbubuntis until the female decides the perfect time to pursue it. Ang pangunahing advantage ng pag-antala ay para magkaroon ng separation ang pagmimate at pagbubuntis, at may dalawang pamamaraan na recorded ng mga expert ang mga hayop na ito. Una ay nagtatalik agad ang pares pagkapanganak ng babae para may reserve embryo kung sakaling may masamang mangyari sa newly born pups, meaning kung namatay ang newborn, ma-attach na yung reserve embryo sa uterus at mabubuntis na naman ang babae. Ikalawa ay ang pagpupos muna ng pagbubuntis until the time is right. Tatimingin ng babae na sakto ang season or environmental condition kung kailan maipanganganak ang mga youngs. Hindi lang naman sa mga mammals ang pangyayaring ito, kasama rin ang close relative ng armadillo na anteaters, ang mga bears din, mga seals, rodents, kangaroos, at ang known na may pinakamahaba na diapause sa more than 130 species ng mammals, ang mga wallaby. Sino bang mag-aakala na hindi lang pala ang armadillo, kundi normal na usapin ang pag-aantala ng pagbubuntis sa animal kingdom, a unique survival feature of some animals to ensure survival of the next generation of their own species. Tunay ngang napakalayo ng ating common na kaalaman sa kaalamang pang-eksperto. Paano pa kaya sa kaalaman at karunungan ng ating dakilang manilikha? Kaya sa patuloy nating pag-aaral at pag-uusisa, patuloy din tayong mamangha sa mga wonders of creation.